Kamusta, mga ka-Tagalog Movie Recap PH? Bago tayo magsimula, ngayon, ipapaliwanag ko ang isang Thai na pelikula na may halong heist at thriller na batay sa totoong kwento, na tinatawag na Bad Genius. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang batang babae na si Lin. Siya ay isang top student sa sekundaryang paaralan at matagal na siyang naninirahan kasama ang kanyang ama. Isang araw, in-enroll siya ng kanyang ama sa isang prestihiyosong paaralan, pero ayaw niya sanang pumasok doon dahil napakamahal ng tuition at iba pang gastusin. Dahil matalino si Lin, binigyan siya ng principal ng scholarship para makapag-aral siya doon. Habang kinukuhanan siya ng larawan para sa ID, nakilala niya si Grace, isang mabait ngunit hindi ganoon katalino na estudyante. Mula noon ay naging magkaibigan na sila. Hindi kasing talino ni Lin si Grace, pero magaling siya sa ibang bagay, tulad ng pag-arte sa mga extracurricular ng kanilang paaralan. Sa library, sinabi ni Grace kay Lin na may bagong patakaran ng paaralan, kailangan daw magkaroon ng general average na 3.2 para pumasa. Dahil dito, sinabi ni Grace na sigurado siyang babagsak siya sa exam. Alam niyang matalino si Lin kaya humingi siya ng tulong dito. Sa araw ng exam, napansin ni Lin na ang test ay pareho sa mga tanong na ibinunyag ng guro sa mga private tutoring sessions. Nakita rin niyang hirap si Grace sa pagsagot. Tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga tamang sagot sa isang pambura, at ibinigay ito sa pamamagitan ng sapatos. Halos mahuli sila ng guro, pero nakalusot si Lin. Sa huli, nakakuha si Grace ng 3.87 GPA, habang si Lin ay 4.0 GPA. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Grace si Lin sa isang pool party para ipagdiwang ang magandang grado nila. Doon, nakilala ni Lin ang boyfriend ni Grace na si Pat. Hindi tulad ni Lin, mayaman si Pat. Nalaman niya mula kay Grace na tinulungan ni Lin si Grace sa exam. Dahil dito, inalok niya si Lin ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagtulong sa kanilang grupo sa susunod na exam. Bagaman nag-alinlangan si Lin sa simula, pumayag din siya nang malaman niyang naniningil pala ng dagdag na bayad ang paaralan sa kanyang ama, na isang simpleng guro lang. Kaya gumawa siya ng sistema gamit ang hand signals na base sa piano keys. Kapag pinindot ni Lin ang mga tiyak na keys, may katumbas itong mga sagot na A, B, C, o D. Kailangan lang tandaan ng iba ang pattern at doon nila makukuha ang sagot. Lumaki ang kanyang kliyente, at mula sa kinita niya ay binilhan niya ang kanyang ama ng bagong polo. Hindi alam ng kanyang ama ang totoo, at ang sabi niya ay nag-aaral lang siya ng piano. Si Bank, isa ring matalinong estudyante, ang pangunahing karibal ni Lin. Katulad ni Lin, may scholarship din siya dahil mahirap ang kanyang pamilya. Pero hindi siya pumapayag sa pandaraya. Nang mapartner sila sa isang kompetisyon, nanalo sila at inalok ng principal ng isang scholarship abroad. Pero isa lang ang pwede, kaya naging magkaribal sila. Pag-uwi ni Bank, nakita niyang sira ang washing machine ng kanyang ina kaya nagmano-mano itong naglalaba. Tinulungan niya ito. Kinabukasan, inalok siya nitong, isang kaklase, ng pera para tulungan sa exam pero tumanggi si Bank. Sa exam, nahuli ni Banks itong nasumusulyap sa papel ni Lin. Binalaan niya si Lin, pero alam na pala niya dahil isa sitong sa students ng kanyang piano lesson. Binalaan din ni Bank ang guro pero hindi siya pinansin dahil hiwa-hiwalay ang test set A at B. Natapos ni Lin ang set A, habang ginagamit ang signals para ipasa ang mga sagot. Nang hindi nakatingin ang guro, pinalitan niya ang papel niya sa set B nitong at sinagutan din iyon. Nahuli siya pagkatapos ng exam nang isumbong siya ni Bank sa principal. Tinawag din ang kanyang ama. Ipinahayag ng principal ang ginawa niya, at sinuspinde ang kanyang scholarship. Nagpakita ng tapang si Lin at sinabing hindi naman talaga full scholarship iyon dahil may ibang bayarin pa rin. Galit na galit ang principal at inalis pa ang tsansa niyang makapag-apply ng international scholarship. Naiwan na lang si Bank bilang qualified. Umuwi si Lin at dismayado ang kanyang ama. Pinapabalik niya ang perang kinita kay Lin. Sa huling taon, muling niyaya siya ni Grace sa isang mas malaking scheme, ang STIC, isang International Standardized Test. Nais ni na Grace at Pat na makapag-aral sa Boston University. Ayaw sana ni Lin dahil mahirap ang test, pero nagbago ang isip niya nang malaman ang advantage ng time zones. Nagplano silang kumuha ng exam sa Australia, 4 hours earlier, at ipadala pabalik sa Thailand ang mga sagot. Kaya kinailangan niya ng kasama, at si Bank ang naiisip niyang pinakamagaling para dito. Noong gabi bago ang exam ni Bank, binugbog siya ng mga tog at itinapon sa basurahan, kaya hindi siya nakakuha ng exam. Dahil desperado si Bank, pumayag siya sa huli na tumulong. Nagpunta sila sa Sydney, kumuha ng exam at nag-memorize ng mga sagot. Sa break time, nagtago sila ng cellphone sa banyo at ipinadala ang sagot kina Pat at Grace, na magpiprint naman ng mga barcode sa lapis para sa ibang estudyante. Ngunit nalaman ni Bank na si Pat ang nagpabayad para bugbugin siya. Galit na galit siya at sinugod si Pat. Pero nagdesisyon silang ituloy pa rin ang plano. Sa Sydney, naging matagumpay sila sa unang bahagi ng exam pero nahuli si Bank ng officer sa banyo. Si Lin ay muntik na ring mahuli, pero nakatakas at itinago ang cellphone sa dispenser.
Nilabas niya ito sa huli para maipadala ang sagot habang hinahabol siya. Na-interrogate si Bank at itinangging kilala si Lin para protektahan siya. Sa pagbabalik nila sa Thailand, masayang sinalubong si Lin ni Pat at Grace, pero tinanggihan niya ang pera. Umalis siya sa group chat. Kalaunan, inimbitahan siya ni Bank at pinakita ang bagong laundry business nila. Niyaya siya uli sa panibagong scheme. Nang tumanggi si Lin, tinakot siya ni Bank na ibubunyag ang lahat. Pero pinili ni Lin ang maging tapat. Umamin siya sa kanyang ama at sabay silang gumawa ng formal confession sa STIC organization. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video, i-turn on ang notifications, at mag-iwan ng like para suportahan ang channel. Maraming salamat sa panunood.